Gumulong na yung katarungan. Kaya nga yung amo mong si Digong nakakulong na. Dati si Dilima yung nakakulong. Di ba pinakulong ninyo si Laila Dilima? O ay nakabalik na po sa sa Congress. Kahit hindi senador, at least party list representative siya. Parehas man lang yung trabaho. At si Dilima na-invite ni Speaker Martin Romualdez na sumama sa panel of prosecutors ng House of Representatives laban kay sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. O di ba? Yung sinasabi mong bilog ang mundo, tama ka. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang problema po, nasa ibabaw na ngayon. Si Laila de Lima, kayo naman yung nasa ilalim. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Pasikip ng pasikip mga kababayan yung mundo ni Atty. Harry Roque. Pero palaban po, nagwawala. Nagwawala, nag-aamon mga kababayan si Atty. Harry Roque. Sige niya, subukan ninyo. Nauliin ako. Ito kasi mga kababayan yung mga latest na balita ngayon. Ibigay ko po sa inyo. Gusto na kasing ipakansila. Gumagalaw na yung ating Department of Justice. Ipapakansila na mga kababayan yung pasaporte ni Atty. Harry Roque. Tapos, ayan Philippine moves to cancel Roque's passport as his asylum bid nears end. Yan si Harry Roque po. Sabi ni Boyeng Rimulya, naniniwala siya na yung Netherlands government will not turn a blind eye to the serious charges facing former presidential spokesperson Harry Roque in the Philippines, especially itong qualified human trafficking, kung saan ito ay isang non-bailable. Ako, yan ang paniwala ko. Hindi ko konsintihin ang isang tulad ni Harry Roque ng kaso, napakabigat po ng kaso, qualified human trafficking, non-bailable offense. Sabi po ni Rimulya, they see naman that the justice system is working in the sense that we have given due process to him to answer. Si Roque na also na-link sa land grabbing case and na-involve sa kasong human trafficking scheme, nagsisik ng asylum sa Netherlands para makaiwas po sa prosecution. Pinipersecute daw siya ng gobyerno. Walang persecution po. This is prosecution para panagutin sa mga kinasangkutan niyang kaso, krimen. Sasabi po ni Rimulya, while the Netherlands will allow the asylum process to be completed before taking any action, the gravity of the charges against Roque would not be ignored by Dutch authorities. Asylum kasi is special process niya. Hayaan mo matapos mo na. I'm sure that the asylum application will have to be finished before it's acted upon in the Netherlands. Roque denied all the allegations and claims he is being politically persecuted for criticizing the Marcos administration. Kaya sabi ni Rimulya, wala niyang ganun. The legal proceedings niya against Roque followed due process by noting that Roque was able to answer the complaint while in Abu Dhabi. He answered the complaint in Abu Dhabi. We considered everything, and the panel of prosecutors was able to reach a conclusion that he was to be charged. Pinag-aralang mabuti mga kababayan yung kaso at nakitaan ng malakas na ebidensya na talagang sangkot sa human trafficking. Kaya ang kaso niya po, qualified human trafficking. You see? O ngayon, dumaldal siya, High blood si Harry Roque. Nag-aamon. Ang tapang niya po. Pero ayaw umuwi. Ayan si Harry Roque, nagbabala pa siya. Nanakot pa, tinakot yung mga taga-DOD.
DOJ po. Kakasuhan niya daw. Sabi ni Harry Roque po, umanda niya kayo. Bubuiltan ko kayo. Kakasuhan ko kayo. Hindi niya lahat ng panahon sa inyo. Ang bola niya ay bilog. Umaasa siguro si Atty. Harry Roque na yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi makakatapos at si Sara maupong Pangulo. In your dreams, Atty. Harry Roque, tumakbo ka na lang ng tumakbo hanggang may lupa. Tumakbo ka papuntang Mars. Pasasa at maabot ka ng kamay ng ating batas. Mahabang kamay ng ating batas. Ayan mga kababayan, pakinggan natin yung paghamon at pagbabanta ni Atty. Harry Roque. Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag-500 na utak pa kayo. Hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Wala palang ebidensya. Umuwi ka na, sabi ni Atty. Panelo. Kahit ngayong kasama mo, hindi kumbinsido sa iyo si Atty. Panelo. Ang challenge niya sa iyo, bumalik ka na rito. Hindi siya naniniwala na political persecution. Yan sabi ng, sino ba yun yung nagsabi nito? Ginagamit na niya ni Panelo, o ni Atty. Roque, yung dating Pangulong Digong, na dahil sa kanyang closeness sa dating Pangulong Digong at dahil sa kanyang kritisismo sa ating Pangulo, kaya siya inabol ng gobyerno. Political persecution. Inabol ka ng gobyerno kasi sangkot ka dito sa sinasabing qualified human trafficking. Ngayon, kung paniwala mo, hindi ka sangkot, bakit hindi mo harapin? Di ba? Ano? Nangangayayat na po si Atty. Harry Roque. Ako nga akala nyo wala kayong pananagutan ha. Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Nagbanta pa. Ang akala niya matatakot, masisindak niya mga kababayan sa ganyang pagbabanta yung mga taga-Department of Justice. O diba? Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang yan, bilugan daigdig. Kaya wag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Gumulong na yung katarungan. Kaya nga yung amo mong si Digong nakakulong na. Dati si Dilima yung nakakulong. Di ba pinakulong ninyo si Laila Dilima? O ay nakabalik na po sa sa Congress. Kahit hindi senador, at least party list representative siya. Parehas man lang yung trabaho. At si Dilima na-invite ni Speaker Martin Romualdez na sumama sa panel of prosecutors ng House of Representatives laban kay sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. O di ba? Yung sinasabi mong bilog ang mundo. Tama ka. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ang problema po, nasa ibabaw na ngayon. Si Laila Dilima, kayo naman yung nasa ilalim. Whether nga. yung mga abuses ninyo, bumulta sa inyo. Ito na ngayon. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ninyo. Yun ang mga reaction ngayon mga kababayan ng ating mga netizens. Sabi rito ni Rex Lial Rosaldes, same lang sa ginawa ninyo kay Dilima at sa ibang biktima. Bilog ang mundo, sabi mo nga. Pero kung wala kayong kasalanan, bakit ka nagtatago dyan? Uwi na, umpisan mo na ang kit-kit, rihas mo. Mas maaga, mas maganda. Kit-kit? Magkikit-kit ng rihas? You see? Mas matapang pa sa inyo si Laila Dilima. Si Laila Dilima talagang hinarap, nagpakulong. O di ba? Nakalabas lang ngayon. O kumandidato, panalo.
Ganon lang yan. Sabi ni Victor Dulay, bakit takot ka kung wala kang kasalanan? Sabi ni Noel Pagco, dito sa Pinas ka na lang magsalita, bading. Sabi ni Cesar Verde, ha 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 ha, bilog nga ang mundo. Dati nasa taas ka, ngayon nasa baba ka na. Tama ka dyan, madam. Sabi ni Binjo Basas, alam mo pala yung human rights, bilog ang mundo. Walang forever, etc. Uwi ka na, Teng. Sabi ni Lourdes Combocar, tapos na po ang turn ninyo. Nasa ibabaw kayo noon, ngayon ang nasa ilalim, yan ang pumalit ngayon. Ngayon sa inyo, gets mo, Roxy? Uwi ka na dito sa Pinas, magkape tayo. Sabi ni Bernabe Lumagi, uwi ka na, akla, iniintay ka na ni Dilima. Kita ninyo, walang sympathy ang ating mga mamamayang Filipino kaya to ni Harry Roque. Paano naman magkakasimpati yung ating mga mamamayan sa tulad ni Atty. Harry Roque? Napaka-hambog, arugante, mayabang, naghamon pa. Naghamon siya habang nagtatago. Kala natin, sabi ninyo, mga maiisog kayo. Pagkatapos, nandito kayo, nagtatago kayo dyan. Imbis nandito kayo, nagtatago kayo dyan. O, tapos, nang makulong si Digong, yung mga maiisog, nag-iiyakan. Bakit kayo nag-iiyakan? Mga maiisog kayo. Kumusta na pala yung people power ninyo? Bakit wala kayong maipong tao? Ayan tuloy, binisita namin ni Mrs. doon sa headquarters ng Alyansa ng Bagong Pilipinas yung ating Pangulo. Presidente pa rin siya. Hanggang 2028, presidente siya. You see? Sabi ni Bernie Almasan, majority ng tao ngayon may access sa internet, updated sa nangyayari. Yung kaso niya ay kompleto sa testigo at ebidensya. Alam niya kung ano ang posibleng mangyari sa kanya. Sabi ni Joby Gutierrez, uwi ka na, Cho Paeng. Sabi ni Mark Ginto, sumuko ka na. Kasi, ba't takot kang umuwi? Sabi ni Philbert Jack Marasigan, the flight of an accused in the absence of a credible explanation would be a circumstance from which an interference of guilt may be established, for a truly innocent person would normally grasp the first opportunity available to defend himself and to assert his innocence. Sabi ni Benedicto Barnachia, sayang lang ang laway mo, Roque. Kung talagang matalino ka, balik ka na sa Pinas at harapin mo ang mga kaso mo. Isama mo si De La Serna. Di ba, mga kababayan? Mapipilitan talaga siya, mga kababayan, na bumalik dito kasi ika-cancel na yung kanyang pasaporte. Sabi dito sa kwento, if Roque's asylum claim niya is rejected and his passport invalidated, he would be classified as an undocumented alien and subject to deportation. Pag wala siyang asylum at na-cancel ang passport niya, he will have to be deported, sabi po ni Rimulya. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.